Sa panahon ngayon, halos lahat ng kabataan ay may cellphone at social media. Nakatutulong ito sa komunikasyon at impormasyon. Ngunit kapag nasobrahan ang paggamit nito, maaari itong makaapekto sa pag-aaral, kalusugan at relasyon sa ibang tao. Sa pagising sa umaga, ano nga ba ang una mong ginagawa? Anak, tumulong ka na sa gawaing bahay! O diba? Kesa unahin ang gawaing bahay, mas inuna mo pa ang mag-cellphone. Ano ba? Hindi ka ba talaga babangon dyan? Dali lang, may gawin pa ako. Minsan, ang sandali lang ay nagiging oras na hindi natin namamalayan. Ano ba yan? Kuya, tamad-tamad! Paano pa kaya kung nandyan ang barkadang hindi maganda ang impluwensya? Kahit ilang beses siyang tawagin, kahit ilang payo ang ibigay, parang dumadaan lamang sa isang tenga at lumalabas sa kabila. Hindi dahil wala siyang naririnig, kundi dahil mas malakas ang tawag ng notifications, online games at ng social media. Swerte! Ay! Hindi mo namamalayan na nagiging pabaya ka na. Hindi mo naisip na habang ang cellphone mo ay laging may signal, ang connection mo naman sa mga taong nagmamalasakit sa iyo ay unti-unting nawawala. Paano pa kaya kung sa eskwelahan? Hoy, Marlo, bakit nagsiselfon ka lang? Nangangati pa! Tulad mo sa atin yun. O ayan, hindi na nga nasasagot ang tanong ni Sir. Nangyari? Hindi lahat ng pagkakamali ay katapusan ng kwento. Magbago ka. Minsan, iyon pa ang pahinang nagtuturo kung paano magsimulang muli at magbago. Para sa ibang kabataan dyan, huwag tularan ang mga pagkakamaling ginawa niya dahil ang bawat maling hakbang ay may kapalit na pagsisisi na hindi agad nabubura.